Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 3, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 20, verse 24 to 29. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na hindi kasama si Tomas nang unang magpakita ang muling nabuhay na si Jesus sa mga alagad. Kaya, nang sabihin sa kanya ng iba, "Nakita namin ang Panginoon," hindi siya naniwala. Ano ang sabi niya? Hanggat hindi ko na ipapasok, hanggat hindi ko muna nakikita yung mga butas ng pako sa kanyang mga kamay, at naipapasok dito ang aking mga daliri, hindi ako maniniwala. Madalas, si Tomas ay tinatawag nating Doubting Thomas o nag-aalinlangan. Pero kung titingnan natin mabuti, hindi lang siya nagdududa. Siya din ay nasaktan. Sa paanong paraan? 3 taon niyang sinundan si Jesus. Nakita niyang ipinako sa krus ang kanyang Panginoon. Nawasak yung kanyang pag-asa, kahit hindi siya basta-basta maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw, muling dumating si Jesus at pansinin natin, hindi niya pinagalitan si Tomas. Hindi niya sinumbatan. Hindi niya tinanong, "Nasa ka ba kasi nung una?" Sa halip, lumapit siya kay Tomas at sinabi, pinakita niya yung kanyang mga butas sa kanyang mga kamay at sinabi, "Ilapit mo rito ang inyong daliri. Huwag ka nang mag-alinlangan pa." At sumagot si Tomas. Anong sagot niya? "Panginoon ko at Diyos ko." Ito ang isa sa pinakamalinaw na pagpapahayag ng pananampalataya sa buong Ebanghelyo ni Juan. At nagtapos si Jesus sa isang paalala. Mapalad ang mga hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya. Alam mo, marami sa atin laging mayroong konting Tomas sa ating puso. Meron tayong konting pagdududa. Hindi naman dahil sa tayo ay rebelde. Hindi rin naman dahil sa wala tayong pananampalataya. Pero may mga pagkakataon na tayo ay nagtatanong, "Lord, nasaan ka? Lord, bakit hindi mo sinasagot yung dasal ko? Lord, bakit nangyari ito?" At kung minsan, nahihiya tayong aminin ang mga tanong na iyan. Iniisip natin na ang tunay na Kristiyano ay hindi dapat magduda. Pero tingnan natin si Tomas. Hindi siya tinaboy ni Jesus. Hindi siya na-offend sa kanyang mga tanong. Lumapit pa nga si Jesus sa kanya. At ang napakaganda nito, ipinakita nitong ang Diyos ay hindi natatakot sa ating mga tanong. Mas natatakot siya kapag
tumigil na tayong lumapit. At dito, mayroong isang detalye na laging tumatama sa akin. Si Tomas ay wala noong unang dumating si Jesus. Hindi natin alam kung bakit. Pero isang bagay ang alam natin. Bumalik siya sa komunidad. Pagkaraan ng 8 araw, kasama na ulit siya ng mga alagad at doon niya nakatagpo si Jesus. Minsan, kapag nasasaktan tayo o nalilito sa pananampalataya, ang unang gusto natin gawin ay lumayo. Mag-give up. Lumayo sa simbahan, lumayo sa panalangin, lumayo sa komunidad. Pero baka ang lugar kung saan mo muli makakatagpo si Jesus ay dun din mismo sa lugar na gusto mong iwasan. At marahil ito ang paanyaya ng gospel ngayon. Kung may tanong ka, lumapit kay Jesus. Kung may pagdududa ka, lumapit pa rin kay Jesus. Kung sugatan ka, lumapit ka pa din kay Jesus. Huwag mong hintayin mawala muna ang lahat ng tanong bago lumapit kay Jesus. Lumapit tayo. Dala natin ang ating mga tanong. Dahil ang pananampalataya ay hindi kawalan ng tanong sa buhay. Ang pananampalataya ay ang pagpiling manatiling lumapit kay Jesus kahit hindi mo pahawak ang lahat ng sagot. Kaya ngayong araw na ito, anong assignment natin? Dalhin natin kay Jesus ang isang tanong o pagdududa na matagal mo nang kinikimkim. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi mo kami itinaboy kapag kami ay nagdududa. Salamat dahil lumapit ka sa aming mga sugat at tanong. Kapag tila mahina ang aming pananampalataya, hawakan mo ang aming kamay. Kapag hindi namin nakikita ang iyong plano, turuan mo kaming magtiwala. At tulad ni Tomas, naway dumating ang araw na buong puso naming maipahayag. Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Friends, may kakilala ka bang dumaraan sa pagdududa o spiritual dryness? May taong pakiramdam niya ay malayo siya kay Lord. Share natin yung audio gospel na ito. Share din natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga GC, sa ating mga katrabaho, classmates. Dahil hindi mo alam, baka sa simple pag-share mo ay maging paanyaya para muli siyang lumapit kay Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.